That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pagbasa sa ikalawang kabanata ng Aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman ito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos. DCXL News, ang himpilan ng RMN.